po tayong lahat. Basahin po natin ang ating text. Buksan po natin sa Mateo chapter 22. Matthew 22, we'll be reading from verse 15 hanggang verse 22. Okay, ready po kayo? Pagkatapos ay umalis ang mga Fariseyo at pinag-usapan nila kung paano siyang mabibitag sa kanyang pananalita. Kaya't sinugo nila ang kanilang mga alagad sa kanya, kasama ang mga Herodiano na nagsasabi, "Guro, alam namin ikaw ay tapat at tinuturo mo ang daan ng Diyos ayon sa katotohanan at wala kang pinapanigang sinuman sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao. Sabihin mo nga sa amin, ano sa palagay mo? Matuwid bang magbuwis kay Cesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang kasamaan. Sinabi niya, "Bakit ninyo ako sinusubok, mga mapagkunwari? Ipakita niyo sa akin ang salaping pambuwis." At tinala sa kanya ang isang denaryo. Sinabi niya sa kanila, "Kaninong larawan ito at ang nakasulat?" Sinabi nila sa kanya, "Kay Cesar." Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Kaya ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." Nang marinig nila ito ay namangha sila. Kanilang iniwan siya at sila'y umalis. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Makakapunag po tayo. Anong first week before ng election sa ating pinag-usapan, ang sinasabi po ng Biblia na characteristic ng isang taong nais ng Diyos na mahalal. No? And we took everything from the scriptures. Hindi po tayo nagsabi ng ating sariling mga opinion, kundi ano nga ba ang sinasabi ng Panginoon? Ano nga ba ang mga qualification ng isang leader na pinili ng Diyos? And napag-aralan po natin yun. Noong May 9 ay nandun po, the people have spoken. Di ba? Many of you have voted ahead of time and the people of the Philippines has already spoken at mayroon po silang mga pinili na mga leaders na mangunguna sa ating bayan for the next 6 years. And some of them will be for the next 3 years siguro. Ito po yung mga pinili ng mga mamamayan. During the past weeks, ay nakikita po natin that fully booked ang lahat ng hotel sa Davao. Mayroon daw isang malaking job fair doon sa Davao. At mga tao po nagpupunta roon ay some are winners, some are losers, and they're hoping that they will be given jobs in government. Kaya makita po natin yung po ang laman ng mga news, sino ka bang pinili, sino ang ganito, sino ang sekretary ng ganito, sino ang ganyan. And we may have approved of some of the yung mga appointments, subalit mayroon naman tayong minsan ay nagtataas din na tayo ng kilay sa ibang mga appointment. No? Especially so, yung sabi po ni Duterte, he will be appointing about 4 members po ng Communist Party of the Philippines para maghawak po ng mga position sa government. They will be appointing yung mga komunista to handle DOLE, Department of Labor and Employment. Kasi ang mga, di ba yung mga leftist, mga bayan, yung mga pag may, lagi nagrarally sa mga kumpanya eh. O sige, kayo nang humawak ng labor. Baka wala ng rally. Di ba? Kasi sila nang hahawak ng labor eh. Sila rin hahawak na ng mga OFW. At least ipaglalaban siguro nila. No? Ano pang hahawakan po nila? Yung agrarian reform. Di ba? Diyan din po ang maraming mga nangyayaring hindi maganda. No? Sa mga rally-rally, binabaril po yung mga nagrarally ng mga sindero. O yan, kung silang hahawak na yung mga komunista, siguro wala ng rally. At yung DNR, yung Environment and Natural Resources. Ito po yung mga
na talagang mga departments kung saan ay doon po ang napakaraming mga rally. Ewan ko yung agriculture, pero hindi yata, iba po yung hahawag. Maganda pong intensyon ng ating Pangulo because he would like to have kumbaga yung mga nangyayari sa napakaraming mga taon ng mga namumuno o yung mga nagiging leaders ay kapakanan po nila ang kanilang sinasagawa. Now with him, sabi niya, wala naman akong dyan, basta I just would like to make the life of Filipino people better, which is good. Di ba? Kasali po tayo roon. Dahil sabi nga sa mga survey, ay napakarami pa rin pong mga Pilipino naghihirap. I think about 40% of Filipinos are below the poverty line. Ang ibig sabihin ng poverty line, yung talagang isang kahit isang tuka. Sa mga news kung tayo pinanood, during the past days ay meron po doon yung mga nagnanakaw. May nakita nga ako, nagnakaw ng bisikleta. Tapos, bakit ka nagnakaw? Kasi nais sila namin ibili ng aming makakain. Diba? Because of poverty. And if the administration can address the poverty of the people, kung walang mahirap, kung walang mahirap, walang corrupt. Something like that. Kasi ang mga tao na kung walang mahirap, they will be doing, di ba, yung hindi na mag-violate ng mga batas, dahil kaya na, hindi na siya mahirap. May job, may mga trabaho na ang lahat ng mga Filipino. And they will be creating maybe thousands and millions of jobs which will give every jobless Filipino an opportunity to work. And many of those who are abroad will be going home dahil may trabaho na sa Pilipinas. It's good, di ba? Mabuti po yon. At marami pong suggestion doon po si Duterte. By the way, mga suggestion pa lang to kasi ang mga ito po ay dadaan ng Kongreso. Lahat ng mga ito ay hindi pa mga batas. Magkakaroon ng curfew. Di ba? Magkakaroon ng ban on pag-inom ng alak sa mga public places at marami pa. Kaya ang ginagawa po ngayon, kung yung nakikita ay, alam po nyo, mayroon lamang pong iilang kapartido ni Duterte na nanalo doon sa Kongreso. 3 lamang po sila. Kailangan po ang presidente ay kontrolado niya ang Kongreso para maipasa ang lahat ng kanyang mga panukalang batas. Pero diyan po dadaan naman yung mga ito ang politika Kaya lahat ng mga, siyempre, nais pong malapit sa presidente, lahat ng mga partido ngayon, nagliliparan papuntang Davao, fully book ang mayroong plano ng Davao. Yung iba naman may mga private plane. Ano pong ginagawa? Nagipag-alyansa kay Duterte. Politiko di ba? Ang Nationalista Party, nagipag-alyansa. Ang NPC ni Danding, nagipag-alyansa. Yung KBL ni Imelda, nagipag-alyansa na. NUP, nagipag-alyansa na. Liberal Party lang ang hindi. Liberal Party. Pero maraming mga liberal ang on their own ay sumasali na ron. In order that, pagbukas ng Kongreso, ay sa botohan ng pagka-speaker ay manalo yung tao ni Duterte. Ganun po ang politika Kasi mag-i-election po yan ng Speaker of the House. At sa present situation, kung mag-i-election ngayon, mananalo po ang Liberal Party. Silang mag-i-speaker. Kasi may number po sila Kaya yun po ang nangyayaring under the table ng mga negotiation. And we don't know kung ano yung mga pribilehyo. Kung ano yung mga pribilehyo. So, we will pray, Mahirap po ng isang presidente ay wala siyang mga kasama, especially doon sa Kongreso. Kasi wala siyang maipapasa na mga panukala. Lahat ng mga sinabi niya nung kanyang kampanya, walang mangyayari. Ano mangyayari po pag walang papasa? Suspindihin, i-dissolve ang Kongreso. Magkaroon po ng tinatawag na yung authoritarian na government. Para siya na lang po ang gagawa ng batas. Pero sabi po niya, I don't want to bypass Congress. Kung anong batas, sundan natin. Pero kailangan medyo sigurado siya na ang kanyang mga panukalang batas ay papasa sa Kongreso. Kaya hindi po kadali. Hindi po yung kadali.
Huwag po tayo mag-expect na immediately when he assumes office, andun na i-implement. Wala pa pong batas na gano'n. Yung curfew, wala pang batas na gano'n. Dadaan pa ng kongreso. Alam niyo mga congressman, no? Yung nakaraang administration, para ang congressman ay sasama, pipirma. Abay, may mga under the table yan. Kaya nga may PDAF, may DAP, no? May mga promises ng mga pondo para magamit po nila sa kanilang mga respective districts. Kaya nga po tingnan niyo, yung mga oposisyon ay hindi po nagkakaroon ng maraming mga proyekto sa kanilang mga distrito dahil malayo sa Malacanang. Kaya tingnan po natin kung anong gagawin ni Digong. Kung ano po ang kanyang gagawin. Kung paano po niya ayusin yung lumang sistema po ng politics. Napakahirap po yan. Nakaugat. At sabi nga niya sa interview po ni Jessica Soho sa kanya, 6 na taon ay napakaikling panahon. I just don't know. Sabi niya kung ano po yung mga may implement. Pero ang kanyang priority would be peace and order. Drugs. Yan. Pero sa ibang mga aspeto na, ano na lang po tayo, we'll just hope na ang mga taong kanyang ilalagay sa bawat departamento ay mga taong pareho rin yan ng purpose, ng desire, na mapabuti po ang Filipino people. Kung pag-usapan mo ating politika, ay abutin po tayo ng siyam-siyam. Hindi po tayo matatapos kasi kuro-kuro eh. Pag nag-usap ka sa politika, para bang mga eksperto lahat, no? Para eksperto lahat at talagang namang ipaglalaban nyo. Pero hindi po tayo eksperto. No? Mga sinasabi ko ay naririnig ko lang naman. I analyze yung ating naririnig sa TV, I read mga columns sa Inquirer, and I just get the ideas of people, and I make my own belief from that. Kasi nandito po tayo, wala naman po tayo ron, wala po tayo sa aktual na situation sa Pilipinas. Pero bilang isang Pilipino, and though maaaring iba yung nais kong maging Pangulo, but mga kapatid, mayroon po tayong responsibility bilang mga Kristiyano. Hindi po natapos na tayo po ay bumoto na, is that, well, kalas na, tapos na. We have a great responsibility para po sa ating bayan. And if you'll not be doing that responsibility, tayo po ay mananagot sa Panginoon. Maring ikay bumoto kay Binay, bumoto ka kay Poe, kay Rojas, kay Santiago. Hindi nyo binoto si Duterte, na hindi po natatapos, natalo yung mga kandidato ninyo. Meron po tayong mga gagawin. At sa pamagitan po natin paggawang ito, ay masasabi po natin tayo nga po ay mga Kristiyano. Tayo nga po ay mga tagasunod ng Panginoon. Tayo nga po ay mga tagasunod sa sinasabi ng banal na kasulatan. And that is what we'll be studying today. Marami po nagsasabi sa separation ng state tsaka yung religion. Ang ibig sabihin, walang pakialaman. Binanggit ka ni Duterte sa interview, sabi niya. Mga pare, sabi niya. I'm just quoting, hindi ako nag-ano po ng reliyon. Kasi narinig ko po doon sa interview ni Jessica Soho kay Duterte. One-on-one interview. At sabi niya, alam niyo, ang mga pare, sinasabi na separation ng state and church. Pero alam niyo ba, sabi niya, sila yung mga unang-unang nung panahon ng mga PDAF na yan, panahon ng DAP, sila ang unang-unang nagpupunta doon sa Malacanang para humingi ng kanilang mga Montero. Ang dami pong ayon sa kanya, no? I just heard that. At marami pong mga lingkod ng simbahan na nabiyayaan ng mga Montero. No? I don't know. Sabi niya, I believe in God, but I don't have a religion. Ayaw niya maniwala sa religion dahil kung titingnan po natin yung kanyang nakaraan, ay talagang hindi po maganda ang kanyang eksperyensya sa kanyang religion. Because during his early days, he was abused. In-abuse po siya. Although sa Amerika, the founding fathers
yung gumawa po ng US Constitution na kung saan doon naibatay ang Constitution ng Pilipinas, ay mula pa sa simula ay nandun na makikita po natin ang imprint, ang thumb mark ng Diyos sa kanila pong Constitution. Although there is such thing as a doctrine of separation of the church and the state, pero the founding fathers never intended that God will be separated from the government. Iba po yung church tsaka state. No, walang pakialaman ng mga Subalit, ang ginagawa po sa Amerika ngayon, naging dahilan na bumabagsak ang moralidad ng Amerika, ay dahil tinanggal po nila ang Diyos doon sa gobyerno. It can never exist if God, kung ang Diyos po ay wala, hindi po kasama ng mga namumuno. Kailangan po ang Diyos. Sa Amerika, kung meron po yung mga Ten Commandments na nilalagay po sa harapan ng mga government buildings, pinapatanggal po yan ng American Civil Liberties Union. Bawal na po ang manalangin sa pagsisimula ng mga sesyon ng Kongreso. Bawal. Pag nag-pray ka, ididemanda ka. Sa mga school, wala na rin mga crucifix. Bawal pong manalangin. So what can you expect? Tinanggal ang Diyos. Tinanggal ang Diyos sa gobyerno. Kaya makita po natin, although America is free, pero bagsak po ang moralidad. Lumabas na po yung mga same-sex marriage na mayroon pong isang clerk isang county na she refused to sign yung marriage application ng dalawang babae. Dinimanda po siya, ikinulong pa. Makita po natin, yung inilagay ng Panginoon na mga standard, yung mga prinsipyo, yung mga doktrina sa Banal na Kasulatan ay unti-unting nawawala. Kaya ito po yung mga dapat nating ilagay sa ating maisipan. Tayo po ang nakakaunawa. Bilang mga Kristiyano, alam po natin na kailangan ng ating bayan ang Diyos. Na kailangan ni Duterte ang Diyos. Kailangan po ng mga bagong halal na mga opisyal ng gobyerno ang Diyos. Although he said, he don't believe in any religion but praise the Lord. At least he believes in God. Kaya ano po ang magagawa natin bilang mga Kristiyano? Ano po ang magagawa natin? Ito po yung mga ilang bagay na ating responsibilidad at tayo po ay mananagot sa ating gobyerno pag hindi po natin isinagawa. Ang unang-una po rito, buksan po natin sa Romans chapter 13. Ang unang-una po rito is that we have to pay the right amount of taxes. Dahil sabi nga po doon na tayo mga mamamayan, and without taxes ay hindi po pwedeng mag-exist ang sinumang government. Dahil dito po kukunin yung pondo para matugunan ang mga pangailangan ng bayang Pilipino. Pero pastor, hindi naman tayo babayad ng fees dahil praise the Lord, no? That's a privilege ng mga OFW, no? Wala po tayong binabayarang fees, praise God. Malaking bagay po yun. We have to thank yung author po ng ng batas na yan, na in-exempt ang mga OFWs sa pagbabayad po ng mga fees. Pero there are many other taxes that even though we are OFW, ay kailang bayaran po natin, di ba? Mga real property tax. Kung tayo po mag-uwi ng mga malalaking mga appliances, mayroon pong mga tax. We have to pay the right kind of tax at responsibility po natin yan. Kung nais po nating tumulong doon sa sinusulong ng ating bagong pamunuan, pagbabago. Diba? Change is coming. But the change should start in us. You don't expect change to start from people na walang pagkakilala sa ating Panginoon. Hindi po ba ang mga tayo, we should be examples. Mga kapatid, we have to pay the right kind of tax. If we would like to enjoy that 80 inches na television, we have to pay the right kind of tax. As an example, bilang tulong kay Presidente Digong.
Saan siya kukuha ng pampasweldo? Increase ng PNP? Increase yung mga teachers? Umaasa po yung mga yan. Saan kukuha? Lahat umiiwas po ng buwis. Dahil nga, yung mga mayaman, naroon silang mga abogado, mga tax lawyers, something like that. Alam po nila ang mga kung paano dadaan sa mga maliit na butas. And of course, yung na-save mo, ibabayad mo doon sa abogado. Diba? Kaya mga kapatid, mga Kristiyano po tayo. Magbayad po tayo ng tamang buwis. Sabi po sa Romans 13, ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang autoridad sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos. At ang mga pamamahalang iyon ay tinalaga ng Diyos. Verse 2, kaya't ang lumalaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at ang mga lumalaban ay tatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Yung human authority, siya ang nag-establish ng human authority. He, sometimes, kung ayon sa kanyang kalooban, well, nilalagay po yan. And sometimes, he just approve of, he just go with what the people desires. Pero andun pa rin ang Panginoon, hindi dahil sa hindi niya aprobado, ay sinisira niya ang katotohanan. Siya mismo ang naglagay ng human authority. So, if we will resist human authority, dahil nga hindi natin ibinoto, iba naman yung kandidato natin, we are answerable to God. Tayo po ay mananagot sa ating Panginoon. And then, sa verse 5, kaya't nararapat na magpasako, hindi lamang dahil sa galit, kundi dahil din sa budhi. Sapagkat sa gayon ding dahilan, ay nagbabayad din kayo ng buwis. Sapagkat ang namamahala ay mga lingkod ng Diyos na patuloy na mga ngasiwa sa bagay na ito. Ibigay ninyo sa lahat ang kanilang nararapat. Buwis sa dapat bisan, ambag sa dapat ambagan, paggalang sa dapat igalang, parangal sa dapat parangalan. So sinasabi po rito that we have to pay, hindi lang pay your tax, but we have to pay the right kind of tax, the right amount ng tax. Pagbabayad po tayo ng mga milyar sa lupa or whatever it is, do not ever be tempted na makidil. Don't ever be tempted na makidil sa mga humihingi. Kung sigurado po tayo, yun ang tamang buwis, bayaran po natin yan. In doing so, we are obeying what the Lord is telling us. In doing so, we are showing na tayo po ay mga Kristiyano. Ang Panginoon siya po nagbayad ng buwis. Dito po sa Matthew 17, Matthew 17, mula sa verse 24. Kaya sabi po rito, pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis na kalahating siklo at sinabi nila, hindi ba nagbabayad ng buwis sa templo ang iyong guro? Nagbabayad ba si Jesus ng buwis? Sa 25, sinabi niya, oo, nagbabayad siya. So sabi po ni Pedro, nagbabayad si Jesus. At nang dumating siya sa bahay, inunahan na siya ni Jesus tungkol dito na sinasabi, ano sa palagay mo, Simon? Kanino naniningil ng bayad o buwis ang mga hari sa lupa? Sa kanila bang mga anak o sa ibang tao? Kanino daw naniningil yung mga hari? Sa mga anak ba niya o sa ibang mga tao? Kaya sa verse 26, kaya't nang sabihin niya sa ibang tao, ay sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayoy, hindi na pinagbabayad ang mga anak. Okay? So, he doesn't have to pay a tax because siya ay mamamayan ng lugar na yon. Dapat ang buwis ay ginagawa lamang sa mga hindi taga-roon. Sa 27, ito bang sinabi ng Panginoon, ngunit, upang hindi sila matisod sa atin, pumunta ka sa dagat at maghulog ka ng bingwit. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli at kapag ibinuka mo ang kanyang bibig, matatappuan mo ang isang siklo. Kunin mo yon at ibigay mo sa kanila para sa akin at sa iyo. Hallelujah. Para huwag na matisod. Hindi naman ako kailang magbayad ng buwis dahil ako'y mamamayan ng lugar na ito. Subalit, para hindi tayo makatisod, as a good example sa lahat, hindi magbayad tayo ng buwis. Diba? He had shown us a very good example. At sino po tayo na hindi gagawa rin po noon?
So we have to pay the right kind of tax. Hindi ko alam kung ano yung mga ano na yan, pero bayaran po natin. Yan po sinasabi ng Biblia. Pangalawa, we are to intercede, we are to pray. Kaya panalangin po natin ang lahat ng mga panguluhan sa ating gobyerno. At mga gobyerno, saan man tayo, we have to intercede and pray for the leaders of this country. We have to intercede and pray for the leaders ng ating bansa. Ay, hindi ko nang binuto si Digong eh. Well, kung sinasabi ng Panginoon, alam po ba ninyo, nung sinasabi po ni San Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 2, sabi niya, Paul, ay una sa lahat ay sinasamo ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan at mga papasalamat patungkol sa lahat ng mga tao, patungkol sa mga hari at sa lahat ng nasa mataas na katungkulan upang tayo mamuhay ng tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. Ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. So we are to pray for those who are in authority. Paul was exhorting Timothy to pray even though at that point in time, alam niyo ba kung sino po ang hari, ang emperador ng Roma? Si Nero. Sino ba si Nero? Sinunog niya ang Rome. Pinakain niya sa leon ang napakaraming mga Kristiyano. Siya isang talagang masamang emperador ng Roma. Sabi po ni Paul, pray for those in authority. Intercede for them. Ibig sabihin, pastor, kahit yung mga masasama, ito ang halimbawa ni ito ang halimbawa ni San Pablo. Sa Proverbs 21:1, ito po yung pinanghahawakan ni San Pablo. Dahil although ang mga tao pong ito ay mga masasama, subalit hawak pa rin ng Diyos ang kanilang mga buhay. Sabi po sa Proverbs 21, ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon na parang batis ng tubig. Binabaling niya ito saan man niya ibig. The king's heart is in the hand of the Lord. As rivers of water, He can turn it wherever He will. Kaya as we pray for those in authority, they may not be doing something that is right sa ating paningin, sa paningin ng Diyos, but then as we intercede, as we pray, the Lord's hand will move. At wala pong imposible. Marami pong mga born again na mga leaders po ng government. Marami pong mga born, alam po niya sa Uganda. Sa Uganda, kung kayo po ay buhay na ng mga panahong namumuno si Idi Amin. Alam mo si Idi Amin? Ano ba nakakalam si Idi Amin? Si Idi Amin, yung po ang diktador ng Uganda. At yung mga kalaban niya ay kumakain po yan ng... Baka di kayo makakain mamaya. Parang cannibal po yan. Kinakain niya. At grabe po ang nangyari. Persecution, ang dami pinapatay. But then the Ugandan people, the Ugandan Christians, what did they do? They prayed to the Lord. They prayed to the Lord, and the Lord was the one who had moved. Tinanggal po niya si Idi Amin at ang Uganda is now an example ng isang pamunuan na ang mga leadership ay mga Christians. Because of people, maybe there are only just few people who have prayed, who had interceded for the government, and the hand of God moved. Hallelujah. Naging mga Kristiyano po ang mga pamunuan, presidente, vice-presidente, mga sekretary. You can just imagine ang ating bayan, mga kapatid. Praise the Lord, may pag-asa. Yung ating presidente, he believes in God. Ipag-pray po natin, kahit hindi po natin binoto, kahit iba po yung ating mga binoto, pray that the Lord's hand will just move and He will guide him. His wisdom will be upon him. Sa paggawa po ng kanyang mga desisyon na gagawin, napakahirap. Siguro ngayon po ay nare-realize po niya how difficult it is. Iba po yung city lamang ng Davao eh. Iba po yung buong Pilipinas. So he really needed the hand of God. No? Although mayroon po siyang in-appoint ng mga tao, pero kailangan din po nilang makakilala sa ating Panginoon in order that they will also be guided by the Lord.
wisdom na galing sa ating Panginoon ang kanilang gamitin para tunay nga na pagbabago ay darating sa ating bayan. Diba? If my people who are called by my name shall humble themselves, pray, seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear it from heaven, I will forgive their sins, and I will heal their land. Diyos ang gagawa. Hindi po kaya ng ating presidente, 6 na taon, ano ang kanyang magagawa? Sa loob lamang po ng 6 na taon. Para baklasin ang andun na kumbaga, nakapundasyon na graft and corruption sa ating bayan. Baka iceberg lang siguro, na tip lamang po ng iceberg ang kanya pong matututukan. Pero ang napakalaking problema ay nandun pa rin sa ilalim. Mga kapatid, mayroon tayong may tutulong. Nasa Kuwait po tayo, wherever we are right now, we can pray for those in authority. That the Lord will just be upon him. The wisdom of God will be upon him. That he will be surrounded by godly people who will give him godly counsel and advice. Yun po ang mahalaga. Hindi po ito reliyon. Hindi ko sinasabing magbago siya ng reliyon. Ang pray ko magkaroon siya ng personal na relasyon sa Panginoon. Personal na pagkakilala sa ating Panginoon. And acknowledge that apart from the Lord, He cannot do anything. Hallelujah. Pray. Because if you will be praying for those in authority, we are disobeying the command of the Lord. Sisingilin po sa atin yan. Hindi ba natin pwede sabihin, ba't ko naman ipag-pray, Lord, hindi ko nang binoto, hindi naman isang kandidato ko. No, hindi po yun. Si Nero nga, sabi nga ni Paul, Timoteo, pag-pray nyo si Nero. Let's pray for those in authority. Okay? So, pangatlo po, Romans chapter 13 verse 7. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila ay nararapat, buwis sa dapat bisan, ambag sa dapat ambagan, paggalang sa dapat igalang, parangal sa dapat parangalan. We are to give respect and honor to those in authority. Respeto. Maring sa eleksyon, bahagi po ng kampanya, ay maraming mga lumalabas sa Facebook na talaga ng pagtuligsa. Hindi naman pagtuligsa, kundi pang-insulto sa mga kandidato, di ba? Ay bahagi yan ng Sabi nga niya kay Jessica di sir, yung mga pananalita mo noon na di ba, ikaw ay you have been kumbaga inano siya ng mga tao dahil sa kanyang pananalita. Sabi niya gimmick lang yun. Gimmick lang yun. Kasi sinasabi po ng kanyang kapitbahay, yung mga tao doon sa Davao, mabait namang tao to. Hindi naman siya ganun. He's a good person. Bakit, sabi ni Jessica, bakit sir? Gimmick lang yun ng politika. Kaya naman, marami po ang, nung panahon na yun, talagang, ang daming gumagawa ng mga post sa Facebook, talagang minumura, murahan dito, murahan doon. Well, tapos na pong politics, mga kandidato yun. Although hindi po maganda, yung ganyan, na tayo po nagmumura, pero ngayon, mga leader na yan natin. They are already leaders in government. And as such, dahil sila ay iniluklok ng ating Panginoon, we have to give them respect. We have to give them honor. Hindi dahil kandidato nyo, kundi dahil ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. This is what the Bible says. We have to give respect and honor to those who are in authority. Hallelujah. Okay, pang-apat. Bilang mga Kristiyano, hindi naman tayo dapat na manahimik. So, isa pang responsibility po natin is that we need to speak up. We need to speak up. We need to give a warning when necessary. Sabi nga sa Ezekiel 33, kung nakikita mo ng iyong kapatid na nagkakasala, siya ay gumagawa ng kasamaan at hindi mo siya sinabihan, sabi ng Panginoon, sisingilin ko sa iyong dugo. It will be your responsibility later on. Because you have not warned him about yung masasama niyang mga ginagawa. So, paanong gagawin natin ngayon? Sabi nga dito, we need to speak up and give a warning when necessary. Anong gagawin natin? Well, di ba? Prayer ulit. Lord, mayroon akong nakikitang
hindi maganda, Panginoon, na nangyayari sa aming gobyerno. Anong aking gagawin? Let's pray na magkaroon ng open lines, open communication ang pangkaraniwang tao doon sa Malacanang. During the past, meron din pong ganon. Pero ang problema, yung mga nag-handle ng mga communication, ini-screen yung mga naku, mahirap to. Mabibisto tayo rito. Huwag yan iparating sa presidente. Ito lang. Ang maganda mangyari po nito, ipag-pray po natin na direct ang boses po ng tao ay makarating sa pandinig ng presidente. I believe na na pakikinggan niya ang daing ng mga tao. So we have to sound the warning. Diba? Open rebuke is better than secret love. Yung pang tunay ng pag-ibig, yung po ang tunay pong desire na magtagumpay siya. Nakikita po natin may mga yung ating mga distrito, mga lugar po tayo, ang mga namumuno po ay hindi gumagawa ng mabuti, bakit kailangang iparating po natin sa pamunuan niya para malaman po ng presidente at makagawa po siya ng hakbang para maiwasan po. Kasi ito po yung mga taong naghihinder doon sa kanyang programa eh. Maganda ang layunin niya, pero yung mga tao naman sa lawak po ng Pilipinas, ngayon tayo po ang nakakakita. And we have to give warning. Ngayon, ang si Satanas po nais niyang gawing silensyo ang mga Kristiyano. Mahirap nga naman, di ba? Baka mamaya bigla na lang tayong maglaho parang bula. Yun po ang fear ng mga tao kung bakit ayaw po nilang magsalita. Dahil wala pong katiyakan eh. Mayroon nga mga whistleblower na binibigyan po sila ng yung witness protection. Pero ultimately wala rin eh. Pag nag-undergo kasi witness protection program, doon ka sa halimbawa sa isang safe house, binabantayan, hindi ka maka-move freely, binabantayan ka ng mga NBI o police, parang ikaw ay nakakulong eh. Kasi ayaw po nila na ikaw ay barilin o patayin. At the last time, yung mga pinapangakong mga allowances ng gobyerno para sa pamilya nakakalimutan na. Kaya maraming mga whistleblower lumalabas at binabago na po nila yung kanilang mga statement. Ayun, nawawala po yung kaso. Dahil wala eh. Kaya paano ka magsasalita pag ganyan? Delikadong buhay mo, nais mo ang tahimik, o bahala sila. Basta ang buhay ko ay tahimik. Kaya hindi po yung uri ng ginagawa po ng mga kolumnista sa dyaryo na tinitira kung sino. O kaya sa radyo. Alam po nyo, mayroon ding sindikato kasi dyan mayroon ding mga kolumnista at yung mga announcer sa radyo na may mga under the table yan. Sige, tirahin mo sa ganito. Mayroon pong ganyan. At yan pong dapat na, kaya huwag kayong magpapaniwala masyado. Tignan po, sa isang istasyon ng radyo pabor dito. Kabilang istasyon ng radyo pabor doon. Ano ka bang tama? Isa lang yung pinag-uusapan Pero tayo, mga anak ng Diyos, sabihin po natin katotohanan. Si Elijah lumapit sa kay Ahab. Dahil sa ginagawa ni Ahab na mga kasamaan, mahal na hari, hindi magkakaroon ng ulan sa loob ng 3 taon. Dahil sa iyong mga kasamaan. Hari yun. Pero hindi po natakot si Elijah. Si Moses, although nung una, Lord, hindi ko kaya. Hindi ako marunong magsalita. Hindi naman sinabing ako'y takot, pero hindi ako marunong magsalita. Pero pumunta si Moses, sumarap sa harapan ni Pharaoh. Pharaoh, palayain mo ang aking bayan. If not, ang Panginoon siya ay magbibigay ng mga salot. Ito po yung sinabi ni Duterte sa interview kay Jessica Soho. Sabi niya, I may not like your criticism. Hindi ko gusto ang inyong mga kritisismo laban sa akin. But sabi niya, I will protect your right. Aking proteksyonan ang iyong karapatan na ikaw ay magsabi ng nais mong sabihin. I will defend your right for free speech. Yan po ang democracy. Kaya sabi niya, you can criticize me. At kung ikaw ay bibilang ko, I will defend you. It is your right to criticize me. Pero, before we criticize,
have we prayed for those in authority? Kaya ipag-pray natin eh. And then, yung criticism would be a constructive criticism at ipadaan sa tamang mga proseso. Before criticizing, pray to the Lord. Okay? Speak up and warn if necessary. And then, number 5, we have to obey the laws of the land. We have to obey yung mga laws, yung mga batas ng ating bayan. Sabi sa 1 Peter chapter 2, from 13 to 15, pasakop kayo sa bawat pamahalaan ng tao alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan o sa mga gobernador na sinugo niya, upang parusahan ang mga gumagawa ng masama at parangalan ang mga gumagawa ng mabuti. Well, may batas po mga kapatid. Ngayon, sabi niya, kung mayroong change, magsimula pang change sa atin. Hallelujah. Kaya nakakahiya. Kaya mga Kristiyano, tayo po ang unang-unang mag-o-obey sa batas ng ating bayan. Then, panghuli, kailangan po natin mag-participate sa election. And we have already done that. No? Pag meron po election, next election, 100% participation po FLCC. Amen? Boboto po tayong lahat. Kung kinakailangan hakutin po namin lahat ang mga FLCC para bumoto po tayo. Halimbawa, doon gaganapin sa Basra. Punta po tayo. Para makaboto. Ibig sabihin yung kahalagahan ng pagboto, yung pong inaano natin. And we will make it maging halimbawa po tayo sa FLCC. Bilang mamamayan ng Pilipinas, bilang mamamayan ng langit, bilang tagasunod ng ating Panginoon, mag-obey po tayo. We are to participate in the election process. Okay? So, number 1, we have to pay correct taxes. We are to intercede and pray for the government leaders. We are to honor and respect itong ating mga leader na ito. Huwag mumurahin. Ano? We are to speak up and give warning when necessary. We need to obey the laws of the land, and we are to participate in the election process. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat. Tayo po yung manalangin para sa pamunuan ng ating bayan. And don't just listen, pray yourself. Ano? Yung iba sa inyo, you can say amen. And just pray. Mag-utter po tayo ng blessing sa bagong pamunuan po ng ating bayan. Ibinoto mo natin o hindi, in obedience with the Word of God, we have to pray for them. We have to pray for those in authority. Ama namin nasa langit, maraming salamat, Panginoon, na iyong ipinalala sa amin ngayong umaga ang mga responsibilidad po namin bilang iyong mga anak. Ang nais namin, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, ay mabigyan ka namin ng kaluguran. We would like to obey you. And sometimes, Lord, we fail to obey those basic things, O God, na iyong tinuturo sa amin sapagkat una, Lord, dahil nga hindi namin binoto, ay andun pa yung sakit ng pagkatalo sa aming mga puso. Subalit, Panginoon, in obedience with your word, we would like to pray sa bagong pamunuan ng aming bayan. We would like to pray for the presumptive President Duterte, Panginoon, na kayo po ang manguna sa kanya. We pray that your wisdom will dwell upon him. And we pray, Lord, that you will just give him good health, wisdom na galing sa iyo, protect him from all harm, at gano'n, Panginoon, na siya ay gamitin mo mightily ng kanyang puso, Lord, ay huwag mawawala, Lord, sa mga mahihirap o sa mga common na mga mamamayan. Kundi ang kanyang naisin, Panginoon, ay mabigyan ng mabuting hinaharap, mabigyan ng mabuting future, magkaroon talaga ng tunay pagbabago ang aming bayan. Ganon din, Lord, give him wisdom sa kanyang pagpili po ng miyembro ng kanyang gabinete, ng mga taong hahawak po ng iba't ibang mga departamento ng kanyang gobyerno. Sapagkat, Lord, kung ang mapipili po ay mga taong walang pagkakilala sa iyo, walang pagkatakot sa iyo, Lord, babalik naman po sa dati. So, kaya naman hiniling po namin, as we make the choice, O God, is that you will give him the wisdom. Panginoon, ang mga pagkatao ng mga taong ito, ang kanyang tingnan, at Lord, we pray that he will be able to choose the right people for this very important jobs. And likewise, we pray, Father God, ang aming buong bayan,
na magkaisa, Panginoon, ano man po ang partidong kinabibilangan. Hallelujah, na magkaisa po para sa common good ng aming bayan. Na umunlad ang aming bayan, magkaroon po ng trabaho, mawala po ang krimen, mawala po mga droga, ang mga nangyayaring hindi maganda, Panginoon, mga graft and corruption, O Lord, na hindi kami mananahimik. Kung mayroon kami maalam, ipaalam po namin sa mga pamunuan. Lord, we pray that you'll continue to bless, O God, ang lahat ng mga proyekto na kailan pong isasagawa para sa mamamayan ng Pilipinas. I agree, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. And Lord, we are making a commitment, O God, bilang iyong mga anak at bilang mga mamamayan ng Pilipinas, na hindi po kami makakalimot, Panginoon, na gawin ang aming mga responsibility, na magbabayad kami ng tamang buwis, Panginoon. Hindi kami magsusuhol sa mga tao sa gobyerno upang ayusin po ang aming mga buwis. Babayaran po namin ang tamang buwis, O Lord. Ganon din, Panginoon, we will intercede and pray for those in authority, that you will touch them, you will turn your heads to wherever you want, O God. Kaya mo silang baguhin, Panginoon. Lord, forgive us that there are so many times that we have disrespected people who are in authority. Forgive us. And right now we are making a commitment, Lord, to honor and to respect those who are in authority. Kaya din, Lord, kung mayroon pong mga bagay namin nakikita, we have to speak up and we have to give warning sa kanila, Panginoon, upang mabago po nila ang kanilang mga ginagawa. Kaya din, Lord, help us to be able to do or to obey the laws of the land, the laws of this country, Kuwait, the laws of the Philippines, O God. At kami po'y magiging mga halimbawa ng pagsunod sa lahat ng mga batas. Lalo din, Panginoon, we are praying, Father God, na lahat po, Panginoon, ay mag-participate sa napakalagang proseso ng eleksyon. And Lord, we are praying that the whole FLCC family will participate 100%, O God, sa susunod pong mga eleksyon. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri. And I know, Father God, you are already, Panginoon, ang iyong paningin ay nakabaling sa aming bansa. At ikaw ay nakangiti, Panginoon. At ikaw ay willing, Lord, na sumuporta, Panginoon, sa magagandang mga proyekto ng aming government leaders. Maraming salamat. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa napakagandang araw na pinagkaloob sa gawain, Panginoon, na kung saan pinangunahan po ninyo ang aming kalagitnaan, and you have worked sa puso po ng bawat isa sa iyong mga anak. Salamat po for your message. Salamat sa pagkaawitan, Panginoon, that truly, Lord, ay aming na-express ang aming pong papuri sa iyong dakilang pangalan. Thank you for the opportunity na kami po ay nakapagkaloob, and I know, Lord, na gagamitin mo ito upang lalong lumawak po ang iyong gawain. And thank you also for everyone who came, O Lord. Despite the fact, Lord, na marami pong nakabakasyon, I pray that you will just continue, Panginoon, na ipaalala sa amin ang pagtalo. Lalo din sa mga nasa Pilipinas, sa mga kapatiran, na huwag po nilang kaliligtaan ang dumalo sa mga gawain doon upang sila po ay lalo pang lumakas sa kanilang mga panampalataya. Thank you so much, O God, and even for those who will be going home sa June, Panginoon. I pray that you will be with them, na ma-maximize po nila ang kanilang pag-stay sa Pilipinas, that they will be a blessing, O Lord, sa kanilang pong mga mahal sa buhay, and they will be a blessing to the whole Filipino nation. Saan man sila magbabakasyon, Panginoon, ay may pakita po nila na talagang ang iyong glory, ang iyong kalulhatian na nakikita po sa kanilang mga buhay. Salamat po. Thank you for giving us the privilege of becoming Filipinos. Salamat po, Panginoon. Hindi po kami pinanganak sa ibang mga bansa, kundi pinanganak po kami sa Pilipinas. Sa napakagandang bansa, Panginoon, na kung saan ay aming ipagmamalaki, O Lord. Maraming salamat po. Sa Kanya, magagagawa ng higit sa lahat na maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sumakanya ang lahat ng kapurihan sa pamamagitan ng Kanyang Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat po tayo magsabi ng malakas na Amen.